Lumabas sa pag-aaral na halos 19 milyong estudyante ang nagtapos sa high school, hirap intindihin ang kanilang binabasa. Sila yung tinatawag na functionally illiterate, bagay na sinisikap na raw tugunan ng Department of Education. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Katuwa sa sambayanan sa paglikha bagong Pilipinas. 20 anyos at graduating na sa senior high school. Pero pautal-utal pa rin si alias Bong habang binabasa ang isang istorya ng News 5 Digital. Ang laman ng balita, mensahe ng Pangulo at ng Bise ngayong Labor Day. Aminado si Bong na hirap siya sa Ingles. May pagkakataon ding iba ang binubukan ng bibig niya sa salitang nakasulat. Honor and hardship and prefix of Filipino work and the virtual rules of ship security. Sa mga pangunahing detalye, nakasasagot naman siya. Pero kapag ang tanong ay bakit o paano, siya'y nabablangko. Sino yung dalawa ng salita? Ferdinand Marcos Jr. Tapos Sara Duterte po. Bakit sila nagbigay ng mensaheng gano'n? Para maano rin po yung mga ibang tao po. Parang hindi ko masabi. Sabi ni Bong, hindi niya maiwasang umabsent sa school. Umi-extra kasi siya sa construction o sa kainan bilang tagahugas ng pinggan, pantawid gutom at panustos sa pamasahe. Nakikisabay lang po sa kaklase ko para malibre lang po sa pamasahe. Pag wala po, hindi po makakapasok. May pending requirements pa si Bong sa school kaya hindi raw siya makakamarcha ngayong Mayo. Pero makakakuha pa rin naman daw siya ng diploma pagkatapos. Dadagdag si Bong sa halos 19 milyong high school graduates na hirap bumasa, sumulat, bumilang at umunawa. Functionally illiterate kung tawagin. Batayan sa tala ng Philippine Statistics Authority. Ibig sabihin, isa sa bawat 5 graduates ang hindi kayang umintindi kahit simpleng kwento. Nakababahala ito ayon sa mga senador. And that should not happen. This is where DepEd should already be proactive in making sure that no one will graduate not being functional literate. That's quite concerning. Kumikilos naman na raw ang Department of Education para solusyonan ito. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, mas paiigtingin pa ang intervention tulad ng remedial at literacy programs. Palalalimin daw ang pagtuturo para matuto ang mga batang maging mapanuri sa mga impormasyong nasasagap. Pero tanong ng isang guro at media literacy advocate, paano siya matututo magbasa kung yung nagturo sa kanya, hindi rin naman marunong ng maayos na pagbabasa? Because reading is not just reading. That's a role, right? And make sure na hindi lang sila pumasa, pero talagang natuto sila. hiling din ng ilang grupo ng guro na ibalik ang dating curriculum para bumalik ang no read, no pass policy. Pero si Bong, wala na raw planong magkolehiyo pagkatapos ng senior high school. Mag-a-apply lang rin po ng trabaho para makatulong rin po sa magulang. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, may Anlos Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.